Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. May panahon sa buhay ni Leah na binubuksan niya ang Bible kapag may problema lang siya, kapag may desisyon na dapat gawin, masakit ang kalooban, o may mga tanong na hindi niya kayang masagot. Doon lang siya nagbabasa ng salita ng Diyos. Ngunit sa mga ordinaryong araw, kapag maayos ang takbo ng buhay, ay madalas ay nananatiling nakasara lang ang kanyang Bible. Hanggang sa dumating ang panahong, sabay-sabay dumating ang kapaguran, kalituhan, at pagkadismaya. Doon niya napansin na hindi sapat ang ilang talatang binabasa lang kapag may krisis sa buhay. Kailangan niya ang buong salita ng Diyos. Hindi lang para mag-comfort, kundi para sa pagtutuwid, paghubog, at paghanda sa kanya sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang paalala ni Pablo kay Timoteo. Ang kasulatan ay hindi basta aklat ng inspirasyon. Ito ay hininga ng Diyos. Ibig sabihin, may awtoridad ito, may layunin, at may kapangyarihang humubog ng buhay. Hindi lang ito nagtuturo kung ano ang tama, itinutuwid din nito ang mali. Hindi lang ito nagsasaway, ibinabalik din tayo sa tamang landas. At hindi lang nito tayo basta sinasanay, kundi inihahanda din tayo para sa mabubuting gawa na itinakda ng Diyos. Sa pananaw ng Ebanghelyo, mahalaga ito dahil ang Diyos mismo ang kumikilos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Hindi tayo hinuhubog ng salita ng Diyos para maging mas mabuting bersyon ng sarili natin, kundi para maging mga taong handang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagbabago ay hindi galing sa sipag natin, kundi sa biyayang gumagawa sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Unti-unting natutunan ni Leah na basahin ang Bible niya hindi lang kapag may problema, kundi bilang araw-araw na pangangailangan niya sa buhay. Hindi palaging madali o magaan sa pakiramdam ang kanyang nababasa. Minsan masakit, minsan challenging, pero doon niya naranasan na ang salita ng Diyos ay sapat. Sapat para ituwid ang puso at ihanda siya sa buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Paano mo tinitingnan ang Biblia sa iyong buhay? Bilang pang-aliw lang ba sa oras ng problema? O bilang salitang humuhubog sa iyo sa araw-araw? Panginoon, salamat po sa iyong salita na hininga mo mismo. Turuan mo po akong lumapit dito nang may pagpapakumbaba at pananampalataya. Hayaan mo na ang salita mo, ang magturo, magtuwid, at humubog sa aking buhay, upang ako'y maging handa sa lahat ng mabubuting gawa na iyong itinakda. Sa pangalan ni Jesus, Amen.